Noong 2022, unang beses kong nagtrabaho sa isang malaking electronic factory sa Japan bilang isang OFW. Galing ako sa Bataan at halos 2 buwan pa lang ako noon nang mangyari ang hindi ko malilimutang karanasan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. 3 palapag ang ginagamit sa factory. Nasa 4 palapag ang production line namin. Habang ang unang palapag, loading area. May 4 na palapag din sa gusali, pero matagal na itong sarado. Ayon sa orientation, hindi na raw ginagamit dahil luma na ang mga makina at delikado na ang istruktura. Wala ring empleyadong pinapayagang umakyat doon. Hindi naman ako naniniwala sa mga chismis. Para sa akin, baka simpleng storage lang yon. Hanggang dumating ang isang gabing nagbago ang isip ko. Night shift ako noon. 12:00 na ng madaling araw nang mag-anunsyo ang supervisor na kailangan namin mag-overtime dahil may urgent na order. Halos 3:00 na kami natapos. Pagod na ako. Tahimik na ang buong production area. Isa-isa nang nagsisiuwian ng mga kasama ko. Naiwan lang akong mag-isa dahil may naiwan akong gamit sa locker. Pagkatapos kong kunin ang bag ko, sumakay ako sa elevator. Pinindot ko ang first floor. Sumara ang pinto. Unti-unting bumaba ang elevator mula sa 3 hanggang 2. Tapos suminto. Tapos tumunog ito. Napatingin ako sa digital display. Nanigas ako. Hindi yun posible. Nasa 4 palapag ako. Paano ito umakyat? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim. Walang ilaw sa labas. Tanging emergency lights lang ang nagbibigay ng mapulang liwanag sa mahabang hallway. Tahimik din yung lugar. Pero hindi ako lumabas. Paulit-ulit kong pinindot ang close, pero ayaw magsara. Tapos bigla kong narinig. May mga yabag, mabagal at papalapit. Parang may mabigat na sapatos na tumatama sa sahig. Palakas ng palakas ang tunog. Hindi ko pa rin makita kung sino. Nakatitig lang ako sa madilim na hallway. Hanggang sa may unti-unting lumitaw. Isang lalaking naka-uniforme ng factory. Nakayuko ito. Basang-basa ang uniforme niya. Parang may langis o dugo na kumapit dito. Hindi ko makita ang mukha niya. Huminto siya sa tapat mismo ng elevator. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makahinga. Bigla niyang inangat ang ulo niya. Doon ko nakita. Durog ang kalahati ng mukha niya. May malalim na hiwa sa noo. Nakabuka ang bibig na parang gusto niyang magsalita pero walang lumalabas na boses. Tumingin siya diretso sa akin. Unti-unti siyang ngumiti at kasabay nun, biglang namatay ang ilaw sa loob ng elevator. Nagdilim ang paligid. Narinig ko ang mabagal niyang paglakad. Papasok siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paulit-ulit kong pinindot ang lahat ng button. Pero wala. Ayaw gumalaw ng elevator. Mas lumalakas ang yabag. Pakiramdam ko nasa mismong harap ko na siya. Pagkatapos, may malamig na hangin akong naramdaman sa likod ng liig ko. Parang may taong nakatayo sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Pumikit na lang ako. Ilang segundo ang lumipas. Biglang bumukas ang ilaw. Kasabay nun ay ang mabilis na pagsara ng pinto. Biglang bumaba ang elevator. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig. Pagdating sa unang palapag, halos tumakbo ako palabas. Saktong naroon pa ang matandang Japanese na janitor. Napansin niyang namumutla ako. Tinanong niya kung bakit. Ikwento ko ang lahat. Nakinig lang siya. Pagkatapos ay sinabi niyang 4th floor, no go. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niyang mahigit 10 taon na ang nakalipas. May isang maintenance worker na naipit sa isang industrial press sa 4 na palapag habang nagre-repair ng makina. Mag-isa lang daw siya noon. Halos hindi na raw makilala ang katawan niya nang matagpuan. Matapos ang aksidenteng yun, isinara ang buong palapag. Simula noon, marami na raw empleyado ang nagsasabing
Pusang humihinto roon ng elevator tuwing 3:00 ng madaling araw. May ilan ding nagsasabing may lalaking naka-uniform ang naghihintay sa bukas na elevator. Akala ng iba, imbentong kwento lang. Pero may 2 empleyado raw roon na lumabas ng elevator para tignan ng madilim na hallway. Kinabukasan, pareho silang nag-file ng resignation. Hindi na nila sinabi kung ano ang nakita nila. Pagkaraan ng ilang linggo, sinubukan kong iwasan ng elevator kapag night shift. Hagdan na lang ang ginagamit ko. Mas nakakapagod, pero mas panatag ang loob ko. Noong nagtatrabaho pa ako bilang warehouse staff sa isang malaking factory sa Japan, sanay ako sa katahimikan ng night shift. OFW ako noon at halos 1 taon na akong nasa kumpanya. Ang trabaho ko, mag-scan ng mga kahon, magbilang ng stock at ihanda ang mga materyales para sa production kinabukasan. Ako nga pala si Gerald. Malaki ang warehouse. Halos kasinlaki ng football field ang loob nito. Ang mga istante ay umaabot hanggang kisame, puno ng mga kahon at pyesa. Sa gabi, kakaunti lang ang tao ron. Madalas 5 o 6 lang kaming naka-duty at magkakalayo pa ang bawat isa dahil magkakaiba ang assigned area. Noong una, wala naman akong kakaibang napapansin. Hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, ipinadala ako ng supervisor sa pinakang dulong bahagi ng warehouse para i-check ang isang pallet na mali ang inventory. Habang naglalakad ako nun, ang naririnig ko na lang yung tunog ng conveyor. Habang ini-scan ko ang barcode ng mga kahon, bigla akong nakarinig ng tunog. Akala ko may isa pang empleyado. Noong una hindi ko pinansin, pero tuwing hihinto ako, humihinto rin ang tunog. Nang maglakad ulit ako, sumunod ulit. Lumingon ako, pero wala. Mahaba lang ang pagitan ng mga istante. Walang tao. Bumalik ako sa trabaho at sinabi sa sarili kong baka nag-e-echo lang ang tunog ng sapatos ko. Pero habang papalayo ako, narinig ko ulit. Pero mas mabilis na. Parang hinahabol ako. Napahinto ako. Kasabay nun, tumigil din ang yabag. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa pagitan ng mga istante. Mabilis akong bumalik sa mga kasama ko. Kwento ko yun sa isang Pinoy na matagal nang nagtatrabaho ron. Ngumiti lang siya. Normal na yan. Huwag mo na lang sundan. Medyo nagtaka pa ako nun. Sundan ng alin? Yung mga yabag. Hindi niya na pinaliwanag. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero makalipas ang ilang araw, ako na naman ang naatasang pumunta sa pinakang dulong bahagi ng warehouse. Ayoko sana, pero wala akong magagawa kasi trabaho ko yun. Habang nagbibilang ako ng mga kahon, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Hindi na ako lumingon. Nagpatuloy lang ako. Pero maya-maya, may narinig akong isa pang yabag. Mas mabigat na sa pagkakataong yun. Hindi na isa, 2 na. Magkaiba ang lakad. Isa sa kanan, tapos isa sa kaliwa. Unti-unti akong napapaligiran. Pinilit kong huwag mataranta. Pero nang silipin ko ang sahig, may anino. Parang may paa. Pero walang katawan. Tumakbo ako. Habang tumatakbo ako sa makitid na pagitan ng mga istante, lalo lang dumadami ang mga yabag. Hindi na 2, parang 10. Parang buong grupo ang tumatakbo sa likod ko. Umahampas ang tunog sa simentadong sahig. Pero kapag lumilingon ako, wala naman. Pagdating ko sa dulong bahagi, biglang namatay ang ilaw. Dumilim ang buong warehouse. Tapos bumukas ang emergency lights. Mas lalo akong kinabahan. Huminto rin ang mga yabag. Akala ko tapos na. Hanggang sa may narinig akong mahinang bulong. Hindi Japanese, hindi rin English, pero hindi ko maintindihan. Parang maraming tao ang sabay-sabay na nagbubulungan. Unti-unti akong umatras. Tapos biglang
May malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Napasigaw ako at napalingon. Pero wala pa rin. Kasabay nun, narinig ko ulit ang mga yabag. Ngayon, nasa harapan ko na. May paparating. Kita kong bahagyang gumagalaw ang mga kahon sa dulong bahagi ng hallway na para bang may kung anong naglalakad sa pagitan ng mga istante. 1 hanggang 3. Maraming anino ang dumaraan pero wala akong makitang katawan. Umahangos akong tumakbo palabas ng warehouse. Hindi ko na inisip ang trabaho. Hindi ko na inisip ang supervisor ko kung magalit man siya. Pagdating ko sa production area, hingal na hingal akong napaupo. Tinanong ako ng mga kasamahan ko kung anong nangyari pero halos hindi ako makapagsalita. Noong gabing yon, nag-lockout ako. Nag-undertime ako. Ipaalam ako sa supervisor ko na uuwi na lang muna. Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko. Hindi na rin siya masyadong nagtanong at pumayag naman. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako muling nagtrabaho mag-isa sa warehouse. Lagi akong nagre-request ng kasama. Hindi naman na nagtanong din ang supervisor ko at binigyan ako ng kasamang Pinoy. Sa mga sumunod na night shift, kahit saan ako italaga, may kasama na ako. Taong 2023 nang mangyari ito, OFW ako sa Japan. Nagtrabaho ako sa isang malaking factory ng automotive parts. Mahigit 6 na buwan pa lang ako noon sa trabaho. Night shift ang permanenteng schedule ko. Alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Isa sa mga assignment ko ang mag-inspect ng mga makina bago magsimula ang production. Kailangan naming tiyaking naka-off ang lahat ng kagamitan kapag break o tapos na ang maintenance. Mahigpit ang patakaran ng kumpanya pagdating sa kaligtasan. May isang lumang makina sa pinakang dulong bahagi ng production area na matagal ko nang napapansin. Malaki yon tapos maingay at kakaunti lang ang lumalapit doon. Kapag nagtatanong ako kung bakit, iisa lang ang sagot ng mga matatagal ng empleyado. Hayaan mo na yun. Akala ko noon dahil luma lang ang makina. Hanggang sa isang gabi, napansin kong kakaiba ang kilos ng mga kasama ko. Eksaktong alas 2 na noon. Lahat sila, tila umiiwas ng tingin sa direksyon ng lumang makina. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero makalipas ang ilang segundo, biglang umilaw ang control panel. Sunod-sunod na umandar ang mga makina. Kasunod nito, ang malakas na tunog ng makina. Napalingon kaming lahat. Nanlaki ang mata ko. Imposible. Kakatapos lang patayin ng maintenance ang main power ng buong linya para sa inspection. Walang dapat umaandar. Lumapit ang supervisor. Sinilip niya ang control panel. Namutla siya at sinabi niyang walang kuryente. Pero sa harap namin, tuloy pa rin ang pag-ikot ng makina. Parang may taong nagpapatakbo nito. Makalipas ang halos 10 segundo, pusa rin itong tumigil. Bumalik ang katahimikan. Walang nagsalita. Kinabukasan, tinanong ko ang isa kong kababayang matagal nang nagtatrabaho ron. Ngumiti lang siya at sinabing, "Wag mo na lang isipin." Pero habang tumatagal, lalo akong naku-curious. Halos gabi-gabi, eksaktong alas 2, pusang bumubukas ang makina. Hindi pumapalya, parang may sariling oras. 1 linggo matapos yun, naatasan akong mag-imbentaryo sa bahaging malapit sa lumang makina. Ako lang mag-isa. Habang nagsusulat ako sa clipboard, ay narinig akong boses sa likod ko. "Konbawa." Napalingon ako. May lalaking Japanese na nakasuot ng lumang uniform ng factory. Mga 50 anyos siguro yon. Nakangiti ito. Akala ko, maintenance staff. Magalang akong yumuko. Ngumiti rin siya. Pagkatapos, tinuro niya ang makina at sinabing mag-ingat daw ako doon. Tinanguan ko lang siya. At mula nun, halos gabi-gabi ko na siya nakikita. Minsan nakatayo lang siya. Minsan, tinitignan ng makina. Hindi siya mukhang nakakatakot. Sa katunayan,
Pakiramdam ko mabait siyang tao. Hindi ko lang alam kung bakit hindi siya kinakausap ng ibang empleyado. Isang gabi, tinanong ko ang supervisor kung sino yung matandang operator na laging nandun. Nagtaka siya at tinanong kung sino. Ang sabi ko, yung matandang nakatayo lagi malapit sa lumang makina. Napatingin siya sa direksyong tinuturo ko. Wala naman daw siyang nakikita. Napatawa pa siya at sinabing baka puyat lang ako. Hindi ko na lang pinilit, pero alam kong may tao ron. Nakikita ko yung matanda. Narinig ko pa nga yung binati ako kanina. Lumipas ang ilang araw, dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Ako na naman ang naka-duty malapit sa lumang makina. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nun. Tahimik ang buong production area. Nakapatay ang main power. Habang hinihintay ko ang supervisor, nakita ko na naman ang matandang operator. Nakatayo lang siya sa tabi ng makina. Ngumiti siya sa akin. Ngumiti rin ako pabalik. Pagkatapos, tumingin siya sa relo niya. Eksaktong tumama sa alas 12. Biglang umandar ang makina, kasabay ng malakas na tunog nito. Pero ngayon, hindi lang makina ang gumagalaw. Dahan-dahang lumalapit ang matandang operator. Tumayo siya mismo sa harap ng umiikot na makina. Gusto ko siyang pigilan. Sir! Tumakbo ko papunta sa kanya. Pero hindi siya lumingon. Nakangiti lang siya. Paglapit ko, bigla siyang humakbang palusong. Diretso sa umiikot na makina. Napahinto ako. Imposibleng gawin yun ng tao. Pero mas lalong imposible ang sumunod. Hindi siya tinamaan. Hindi siya nadurog. Hindi rin siya naipit. Unti-unti lang siyang naging malinaw hanggang sa naging parang usok. At sa harapan ko, tuluyan siyang naglaho. Kasabay ng pagkawala niya, kusa ring tumigil ang makina. Bumalik ang katahimikan. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Narinig ng mga kasamahan ko ang sigaw ko kaya agad silang tumakbo papunta sa akin. Ulit-ulit kong sinasabi na may lalaking pumasok sa makina, pero pagdating nila, wala nang kahit sino. Kinabukasan, ipinatawag ako ng isang matandang Japanese na supervisor na mahigit 30 taon nang nagtatrabaho sa factory. May pinakita siya sa aking isang lumang photo album. Isa-isang pinakita ang mga dating empleyado hanggang sa tumigil siya sa isang litrato. Nanlaki ang mata ko. Siya yun. Ang matandang operator na lagi kong nakikita. Parehong pareho. Tapos tinuro ko yun sa supervisor. At sinabi niya sa akin na ang pangalan daw ng operator na yun ay Sato. Siya daw ang operator ng makinang yun. 15 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente habang overtime. Naipit siya sa mismong makinang yun. Hindi na daw siya umabot ng buhay sa ospital. Pagkatapos nun, hindi ko na muling nakita ang matandang yon. Pero hanggang ngayon, ayon sa mga kasamahan kong naiwan sa factory, may mga baguhang empleyado pa ring nagtatanong kung sino ang matandang lalaking nakikita nila. At sa tuwing maririnig nila ang tanong na yon, tahimik na lang silang nagkakangitian. Ako nga pala si Rodel, isa akong bagong OFW sa Japan. Halos 2 linggo pa lang ako nun sa isang malaking factory. Mahirap ang trabaho, pero tinitiis ko dahil gusto kong makatulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Maayos naman ang lahat noong mga unang araw. Tahimik ang mga katrabaho ko at disiplinado ang sistema sa factory. Bago magsimula ang shift, inilalagay namin ang mga gamit namin sa kanya-kanyang locker sa locker room. Pero may napansin akong kakaiba. Pagkatapos kong ilagay ang bag ko, isinara ko ang pinto ng locker hanggang marinig ko ang pag-click ng lock. Paglingon ko para isuot ang helmet ko, bigla akong may narinig na mahinang tunog. Pagharap ko, nakabukas na naman ang locker. Napakamot ako sa ulo ko. Siguro hindi ko lang nasara ng mabuti, sabi ko pa. Sinara ko ulit. Sinigurado kong nakasara talaga. Pero ilang segundo lang ang lumipas,
Bumukas uli yun. Paulit-ulit itong nangyayari sa loob ng ilang araw. Sa tuwing magsisimula ang shift o matatapos ang trabaho, parang laging may nagbubukas nun. Sinubukan kong ilipat ang bag ko sa ibang pwesto sa loob. Baka may nakaharang lang. Sinilip ko rin ang bisagra at kandado pero wala naman akong nakitang sira. Hindi ko na lang pinansin. Isang gabi, overtime kami kaya halos wala ng tao sa locker room. Tahimik na nun. Yung naririnig ko na lang, tunog ng bentilador at mga tunog ng makina sa malayo. Natapos akong magbihis at isinara ko ulit ang locker. Paglingon ko para kunin ang tubig ko, narinig ko na naman ang pamilyar na tunog. Napabuntong hininga ko. Pagharap ko, hindi ang locker ang una kong nakita. Sa likod nito, may isang itim na figura ng babae. Lumulutang siya. Lumulutang siya mula sa sahig. Mahaba ang buhok na nakatakip sa mukha niya. Hindi siya gumagalaw. Wala akong marinig na paghinga o anumang ingay. Nakatayo lang siya o mas tamang sabihing nakalutang. Nangina ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko nun, biglang lumamig ang buong locker room kahit nakabukas ang heater. Ilang segundo kaming magkaharap. Pagkurap ko, bigla siyang naglaho. Parang usok na unti-unting nawala sa hangin. Hindi ko na hinintay pang may mangyari ulit. Agad akong tumakbo palabas ng locker room. Kinabukasan, ikuwento ko ang nangyari sa isang kasamahan kong Pilipino at Hapon. Ngunit imbis na paniwalaan nila ako, nagtawanan lang sila. Imahinasyon mo lang yan kung ano-ano kasing iniisip mo. Dahil sa reaksyon nila, tumahimik na lang ako. Pero ilang araw ang lumipas, napansin kong may ilang empleyado na ring umiiwas sa locker room kapag gabi. May ilan ding nagsasabing may kakaiba silang pakiramdam sa bahaging yon ng factory. Nakarating pala sa may-ari ng kumpanya ang mga kwento. Hindi nagtagal, nagpasya siyang ipalinis at pabasbasan ng buong locker room. May dumating na pare para isagawa ang pagbasbas sa buong lugar. At mula noon, may napansin agad akong malaking pagbabago. Hindi na kusang bumubukas ang locker ko. Nawala rin ang mabigat na pakiramdam sa loob ng locker room. At higit sa lahat, hindi ko na ulit nakita ang babaeng yun na lumulutang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung nakita ko. O baka namalikmata lang ako. Ako si Ronnie, isang Pinoy na nagtatrabaho bilang cleaner sa isang factory sa Japan. Hindi tulad ng mga production worker, trabaho kong linisin ang iba't ibang bahagi ng gusali, kabilang ang rooftop kung saan nakalagay ang mga cooling unit at exhaust fan. Tuwing madaling araw, bandang 3:00, doon ako pinapadala. Tahimik ang buong factory sa oras na yon at malamig sa rooftop. Isang gabi habang nagwawalis ako sa rooftop, may napansin akong isang lalaking nakatayo malapit sa gilid ng gusali. Nakaputing helmet siya at suot ang uniforme ng factory. Nakatalikod lang siya. Akala ko, isa siyang maintenance worker, kaya hindi ko na pinansin. Pero isang segundo lang ang lumipas, bigla siyang umakyat sa mababang harang ng rooftop. Napasigaw ako. "Hoy! Delikado yan!" Hindi man lang siya lumingon. Sa harap mismo ng mga mata ko, tumalon siya. Nabitawan ko ang walis at mabilis akong tumakbo papunta sa gilid ng rooftop. Sigurado akong makikita ko ang katawan niya sa baba. Pero pagdungaw ko, walang tao. Walang bakas ng pagbagsak. Wala ring bakas ng dugo. Nanginginig akong bumaba at sinarili na lang ang nakita ko kasi alam kong wala namang maniniwala sa akin kung sabihin ko man yun, dahil kung meron ngang nahulog doon, dapat meron ang nagkagulo sa baba, pero wala. Pagkatapos nun, kapag ako ang na-assign sa rooftop tuwing madaling araw, hindi na ako lumalapit sa gilid ng gusali.
Ako nga pala si Raisa. Noong caregiver ako sa Qatar, may isang gabing hindi ko talaga kayang kalimutan, Sir Dave. Night shift ako nun sa isang ospital. Tahimik ang buong floor dahil madaling araw na. Tulog na rin ang pasyenteng binabantayan ko. Kaya naisip kong bumaba muna saglit para bumili ng makakain. Sabi ko sa sarili ko, 5 minuto lang naman. Paglabas ko ng room, halos wala na akong nakakasalubong. Tahimik na din ang hallway. Pagdating ko sa elevator, pinindot ko ang button. At ilang segundo lang, bumukas na agad ang pinto. Wala akong ibang kasabay. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Habang bumababa ang elevator, napatingin ako sa salamin sa gilid. Una, sarili ko lang ang nakikita ko. Pero maya-maya, may napansin akong parang may isang refleksyon sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, napamura ako nun, Sir Dave. Kasi may batang nakatayo sa likod ko. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya, yung nakakakilabot. Tsaka yung buong katawan niya, puno ng sugat. Parang bagong na aksidente. May mga dugo sa damit niya at may mga galos sa muka at braso. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya nun sa akin. Hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Nanginginig na ang mga kamay ko habang paulit-ulit akong lumilingon sa likod ko. Wala talagang tao. Pero sa salamin, nandun pa rin siya. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. "Tulungan mo ako." Bigla akong napaiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Napapikit ako sandali habang paulit-ulit akong nagdarasal. Pagdilat ko, mas malapit na siya. Parang bawat segundo, lumalapit siya kahit hindi ko nakikitang gumagalaw. Mas lalo kong nakikita ang mga sugat niya. Nakangiti pa rin siya habang inuulit ang sinasabi niya. "Tulungan mo ako. Masakit." Pakiramdam ko, hindi na matatapos ang pagbaba ng elevator. Ang tagal ng bawat segundo. Nanginginig na ang buong katawan ko at patuloy ang luha ko. Nang akala ko halos katabi ko na siya, biglang bumukas ang elevator. Nasa ground floor na. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na siya. Parang wala nangyari. Halos tumakbo ko palabas ng elevator. Huminto muna ako sa lobby para huminga. Bumili pa rin naman ako ng pagkain dahil kailangan ko talagang kumain. Pero hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Pagkatapos kong bumili, hindi muna ako bumalik. Umupo muna ako sa lobby at naghintay ng ibang tao na makakasabay sa elevator. Kahit ilang minuto pa ang lumipas, ayos lang. Ayoko nang sumakay ng mag-isa. Nang may dumating na 2 nurse at isang staff, saka lang ako sumabay sa kanila. Habang nasa elevator, hindi ako tumingin kahit isang beses sa salamin ng elevator. Pagbalik ko sa floor, mahimbing pa rin yung tulog ng pasyente ko. Hindi ko ikwento ang nangyari kahit kanino. Pero hanggang ngayon, nalinaw pa rin sa isip ko ang batang nakita ko sa salamin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Unang beses kong magtrabaho bilang caregiver sa Qatar. Mahigit 2 buwan pa lang ako noon sa isang malaking bila. Ang inaalagaan ko, isang matandang lalaki na halos hindi na makabangon sa kama. Mabait ang pamilya niya at maayos naman ang trabaho ko. Ang problema lang, kapag gabi na, ako na lang ang gising sa buong bahay. May isang wheelchair na laging nasa hallway, sa tapat mismo ng kwarto ni Lolo. Hindi na yun ginagamit dahil bedridden na siya. Minsan naiisip ko pa nga kung bakit hindi na lang nila itabi sa storage. Isang gabi, mga bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil oras na para i-check ang diaper at gamot ni Lolo. Pagkatapos kong asikasuhin si Lolo, lumabas ako ng kwarto para magtimpla ng kape. Medyo inaantok pa kasi ako.
Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong wala ang wheelchair sa pwesto. Huminto ako. Napakamot pa ako sa ulo nun. Sigurado akong naroon yun kanina. Napaisip pa ako, baka may gumamit at hindi ko lang napansin. Kaya dumiretso na lang ako sa kusina. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, may narinig akong tunog. Parang gulong na dumadaan sa tiles. Akala ko may isa sa pamilya ang nagising. Pero ilang segundo ang lumipas, wala naman akong narinig na yabag. Yung tunog lang ng gulong. Unti-unti itong lumalakas, parang papalapit. Dahan-dahan akong sumilip palabas ng kusina. Nasa dulo na ng hallway ang wheelchair. Pero unti-unti itong umaandar. Walang nagtutulak at wala ring tao. Diretso lang yun na umaandar. Hindi naman mabilis, hindi rin mabagal. Parang may taong maingat na nagtutulak mula sa likod, pero wala naman akong nakikita. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako. Habang papalapit ito, bigla itong tumigil. Eksaktong sa harap ng kwarto ni Lolo. Tapos bumalot ang sobrang katahimikan. Akala ko tapos na. Pero maya-maya, unti-unti itong umikot hanggang sa humarap mismo sa direksyon ko. Pakiramdam ko, may nakaupo ron. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Gusto kong tumakbo pero hindi ko alam kung paano. Nanginginig na ang mga tuhod ko noon. Maya-maya, may narinig akong mahinang tunog. Parang may dahan-dahang tumatayo mula sa wheelchair. Pero wala naman akong nakitang tao. Doon na ako napasigaw. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ni Lolo at sinara ang pinto. Hindi na ako lumabas hanggang mag-umaga. Isang linggo ang lumipas. Habang naglilinis ako ng sala, may napansin akong lumang picture frame sa cabinet kasama roon ang pamilya ni Lolo. At sa tabi niya, may isang matandang babae nakaupo sa parehong wheelchair. Nang tanungin ko ang anak ni Lolo kung sino yon, sinabi niyang mama daw nila yon, asawa ni Lolo. At dagdag pa nito, na mahilig daw maglibot sa bahay ang mama nila gamit ang wheelchair na yon bago ito namatay. Hindi ko na sinabi ang nakita at naranasan ko. Makalipas ang ilang pang-araw, niligpit na nila ang wheelchair at nilagay na sa storage room dahil hindi naman daw nagagamit. Lumaki ako sa probinsya, kaya sanay na ako sa kung ano-anong kwento. May mga gabi na may kumakatok kahit walang tao. May mga maririnig kang naglalakad sa bubong o kung minsan, may tumatawag sa pangalan mo pero walang tao sa labas. Kaya noong nagtrabaho ako bilang caregiver sa Qatar, hindi ko inisip na may mararanasan pa akong ganun. Ako nga po pala si Cherry. Ang inaalagaan ko, isang matandang babae. Okay naman ang pamilya niya at maayos silang makitungo sa akin. Malaki ang bahay nila. 2 palapag at ako ang natutulog sa isang maliit na kwarto malapit sa sala para madali kong marinig kung kailangan ako ni Lola. Mga 1 buwan na siguro akong nagtatrabaho ron nang mangyari ang hindi ko makakalimutan. Bandang 12:00 ng gabi nun, kakatapos ko lang i-check si Lola at tulog na rin ang buong pamilya. Habang nakaupo ako sa sala at nanonood ng video sa cellphone, biglang tumunog ang doorbell. Napatingin agad ako sa monitor ng CCTV pero wala namang tao. Akala ko baka nagloko lang ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas. Sinilip ko ulit ang camera. Wala pa rin. Binuksan ko pa ang ilaw sa labas gamit ang switch. Tahimik ang buong bakuran. Walang tao. Wala rin namang sasakyan. Medyo kinabahan ako pero binaliwala ko na lang. Makalipas ang halos 5 minuto, napabuntong hininga na lang ako. Lumapit ako sa pinto at sumilip mismo sa maliit na salamin pero wala talaga. Hindi ko na sinubukang buksan ang pinto
Bumalik na lang ako sa loob. Kinabukasan, sinabi ko yun sa anak ni Lola. Napaisip din siya pero hindi na namin pinag-usapan. Akala ko, isang beses lang mangyayari pero halos naging gabi-gabi na. Minsan 11:00, minsan naman 1:00 at minsan kahit 3:00 ng madaling araw. Tuwing sisilip ako, walang tao. Habang tumatagal, nasanay na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, kung may masama sanang mangyayari, matagal na, pero wala naman eh. Kaya hindi ko na lang pinapansin. Kapag tumutunog ang doorbell, hinahayaan ko na lang. Hindi na ako tumitingin sa camera. Hindi na rin ako lumalapit sa pinto. Tuloy lang ako sa ginagawa ko. Lumaki kasi akong sanay sa mga ganitong kwento sa probinsya. Ang turo sa amin ng matatanda, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang pinapansin. At parang yun ang tama. Pagkalipas ng halos 2 linggo, bigla na lang itong tumigil. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang dahilan. Hindi ko na rin sinubukang alamin. Ang alam ko lang, may mga bagay talaga na hindi lahat kayang ipaliwanag. Mahigit 6 na buwan na akong caregiver sa Qatar nang mangyari to. Nasa iisang kwarto lang kami ng inaalagaan kong lola. Siya ang nasa hospital bed, habang ako naman, may maliit na kama sa tabi niya para mabilis akong makaresponde kapag may kailangan siya sa gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nita. Tahimik ang trabaho ko. Kadalasan, gigising lang ako para i-check kung maayos ang hinga ni lola o kung kailangan niyang uminom ng tubig. Isang gabi, sobrang pagod ako. Halos buong araw kasi akong naglinis ng bahay at nag-asikaso kay lola. Pagkatapos kong masiguradong mahimbing na ang tulog niya, humiga na rin ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta ang alam ko, bigla akong nagising. Madilim ang kwarto. Ang ilaw lang mula sa labas ang pumapasok sa kortina, kaya medyo kita pa rin ang paligid. Napatingin agad ako sa kama ni lola. Tulog pa rin siya. Pero may iba akong napansin. May isang tao, nakaharap sa akin. Nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko makita ang mukha dahil nakayuko. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Gusto kong tumayo pero parang may mabigat na nakadagan sa katawan ko. Hindi naman gumagalaw yung babae. Nakaupo lang siya. Pero maya-maya, unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Pero wala siyang muka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, konti na lang hihinto na ang paghinga ko sa sobrang takot. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang yumuko, palapit sa mukha ko. Sobrang lapit na, halos maramdaman ko na yung hininga niya. Pumikit ako ng mahigpit at doon ako napasigaw. Bigla akong napabangon, basang-basa ng pawis ang damit ko. Hingal na hingal ako, napatingin agad ako sa gilid ng kama. Pero wala ring tao sa kwarto. Tulog pa rin si lola. Napahawak ako sa dibdib ko. Doon ko lang na-realize na panaginip lang pala. Tumayo ako para uminom ng tubig. Habang umiinom, napatawa na lang ako sa sarili ko. Grabe, parang totoong totoo. Bumalik ako sa kwarto. Tinignan ko ulit ang gilid ng kama bago humiga. Pero walang kahit sino. Huminga ako ng malalim at sinubukang matulog ulit. At nakatulog naman ako ng maayos noon. Hanggang dito na lang po yung kwento ko. Pasensya na kung medyo maikse. Pero sana mapasama po sa mga kwento nyo dito sa PNT Stories. Yun lang naman po, Sir Dave. Maraming salamat.
Halos isang linggo pa lang ako noon nang makarating ako sa Qatar. Excited ako kasi first time kong magtatrabaho bilang caregiver. Pagkatapos ng orientation, dinala ako sa accommodation para sa pansamantalang tutuluyan habang hinihintay ang magiging employer ko. Malinis naman yung building, tahimik lang at karamihan ng nakatira, puro kapwa OFW. Pagpasok ko sa kwarto, okay naman. Dalawa lang kami nun. Yung kasama ko nasa duty pa, kaya ako lang mag-isa. Pagod na pagod ako sa biyahe kaya naligo muna ako. Pagkatapos, humiga na ako sa kama. Maya-maya, may narinig akong kalabog sa kusina. Akala ko dumating na yung roommate ko. Lumabas ako, pero wala namang tao. Nakasarado pa rin ang pinto. Binaliwala ko na lang. Inisip ko na lang na baka galing lang sa katabing unit. Kinagabihan, nag-video call kami ng pamilya ko. Habang kausap ko sila, may narinig silang parang humahampas sa pader. "May kasama ka ba dyan?" Tanong ng nanay ko. "Wala ma, ako lang." Biglang tumigil yung tunog. Pagkatapos ng tawag, natulog na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil parang may naglalakad sa hallway. Rinig na rinig ko yung tsinelas na dahan-dahang tumatama sa sahig. Huminto mismo sa tapat ng pintuan namin. Napatingin ako sa ilalim ng pinto. May anino ng paa. Inisip ko, baka roommate ko na. Pero ilang minuto ang lumipas, walang kumatok. Binuksan ko ng konti ang pinto. Walang tao. Tahimik ang buong hallway. Pagkasara ko ng pinto, doon nagsimulang bumigat yung pakiramdam ko. Habang nakahiga ulit ako, naramdaman kong parang may umupo sa dulo ng kama. Lumubog talaga yung kutsyon. Hindi ako makagalaw sa sobrang kaba. Unti-unti kong tinignan ang paanan ko. Wala, pero ramdam ko pa rin yung bigat na parang may nakaupo. Maya-maya, kusa nang bumukas ng bahagya yung pinto ng kwarto kahit nakalak yun. Doon na ako napatayo. Binuksan ko lahat ng ilaw at lumabas ako ng kwarto dahil hindi ko na kaya ang takot. Saktong palabas din yung isang Pinay na kapitbahay. Napansin niyang namumutla ako. "Unang gabi mo?" Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Tapos napangiti siya. Sabi ko na nga ba, marami nang nakaranas niyan. Kadalasan, may naririnig na naglalakad sa gabi o may nararamdamang umuupo sa kama. Kaya pag may ganyan, magdasal ka na lang. Halos hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, dumating na rin yung roommate ko. Hindi ko muna ikwento yung nangyari, pero siya mismo ang nagsabi habang nagkakape kami. "Uy, kung sakaling may marinig kang naglalakad sa hallway ng madaling araw, wag mo nang silipin. Ganyan din nangyari sa akin noong bagong lipat ako dito." Makalipas ang ilang araw, Sir Dave, nakapagsimula na din naman ako sa trabaho ko at umalis na sa accommodation na yun.